Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga kababayan, komentuhan po natin itong pahayag po. At pinag-uusapan na po itong pahayag ni BBM dito po kay Tambaluslos at kay Saldico na hindi kasama sa kakasuhan si Tambaluslos. Expected na naman po natin yon. At si Saldico mga tambay hanggang ngayon ay hindi nakakansila ang kanyang pasaporte at hindi po pinupush na talagang pauwiin si Saldico mga tambay. Bakit kaya? At hindi rin daw po pwedeng maging state witness. May pahayag po diyan si BBM. Unahin po muna natin kay Tambaluslos mga tambay kung ano po ang pahayag niya dito sa media. Umpisa na po natin. On your presentation, very obvious, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonte, if at all, yung mga nabanggit na legislators who are. Well, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the former speaker included in the list, sir? I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. No, with the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo dahil marami kaming nakukuhang impormasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. Nakita niyo po ang pahayag pagdating po sa kanyang pinsan at isunod naman po natin ang pahayag niya naman po. Pagdating naman po kay Saldico, mga bayan, i-set up ko lang po. Ibang klase po, no? Kaya hindi ka makakahuli po ng malaking isda sa administrasyong ito, mga kabayan. Ganyan po katindi, selective. Meron lang po, may pinoproteksyonan at may pinoprotektahan, mga kabayan. Ganun po talaga eh. Paano ka makapagpapakulong ng malaking isda? Mismo sa bibig ng Pangulo. Ikaw ang magbibigay na ebidensya at ikaw ang magkakaso. Kaya nga daw napaka-importante yung sumbong mo sa Pangulo, mga kababayan. You mentioned in the latter part of your speech na tapos na ang maliligayang araw nyo, hahabulin namin kayo. The nation's question is, why is former Congressman Zaldico's passport not yet canceled? And what is the government doing to actually either convince him or force him to return to the Philippines? I think that's best directed at the lawyer because it's a legal answer. And the legal answer is because hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. I'm not a lawyer, so I'm not the best person to explain it. But that's the procedure. You have to give grounds for the cancellation of the passport, and those grounds will be based on the cases that will be filed against him. Sir, just a follow-up question on that point. Sir, how convinced are you that Zaldico is the most guilty in this case, or are you somehow amenable to extending an option for him to become a state witness?
I'm sorry, extending. An option for him to become a state witness. That option is always there, except for them who are the most guilty. Do you think he is? I don't want. And then pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudged. Let the courts do their work. Let the judges do their work. Yun ang ano sa kanila. Yan po mga tambay, nakita nyo naman po. Pagdating po sa mga kaalyado, mga tambay, kailangan sa korte at sa judges. At hindi rin niya masagot na si Saldico ang talagang most guilty sa korupsyon, mga tambay. Kailangan ipaubaya raw po sa korte. Ganyan po katindi ang administrasyon ngayon. Pero pagdating po sa mga sinasabing kalaban sa politika na nakikita po natin na mahigit 3 taon na, nakita niyo po ginawa kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Napakabilis na aksyon. Ganon din po kay Tebes, kay Alice Guo. Hindi po ba? Kila General Bantag. Hindi po ba? Nakita niyo naman po. At nauna pa nga kasuhan si Representative Kiko Barsagay ng Cavite, ng 4th District. Nakita niyo po, isang damukal na kaso ni Kiko Barsaga. Hindi po ba? Ganon din po yung issue ni Senator Bato. Nakita niyo po, tutok na tutok. At napakabilis po, mga tambay, na aksyon nila. Pero pagdating po sa kaalyado, katulad po kay Saldico, at lalong-lalo po kay Tambaluslos, mga tambay, nakita niyo po, kailangan po ng proseso. Mag-proof kayo. Mag-proof tayo. Magbigay tayo. Tayo ang mangalap ng ebidensya at ibigay natin sa Pangulo. At magkaso rin tayo. Tayo magkaso. Kasuhan natin. Kung meron tayong mga ebidensya na sangkot sa maanumalyang trilyon at daan-daang bilyon itong mga tao na ito, lalong-lalo po si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President at si Saldico, mga kabayan. Ganyan po katindi ang administrasyong ito. Kaya nga yung sinasabi ko po nga sa inyo, mga kabayan, never tayong makakuha ng hustisya, lalong-lalo sa pinagagawa nila na nakawan. Grabing pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Pati ang inutang nila na tayo magbabayad ay grabe rin po. Hindi maipaliwanag kung saan napunta. At napakahirap po mag-imbestiga pagka po sa kanilang kaalyado. Komento ko po. Di po ba? Napakahirap nilang parusahan at napakahirap po, mga tambay, na idawit. Bakit kaya? Pagka idinawit mo kaya ang pinsan, baka pati siya ay masama sa sa ikakanta. Hindi kaya? Pagka po ginawa mo state witness si Saldico at pakantahin mo, baka ikanta ka rin. Alam naman po ng taong bayan, mga katambay, hindi naman po bobo ang Pilipino. Pinaalis na po. Baka nga sila rin na nagpaalis dyan kay Saldico, lalo-lalo po kay Bonoan, sa dating DPWH Secretary Bonoan. Tauhan niya yan. Secretary niya yan. Di po ba? Under niya yan, ang DPWH ni BBM. Yung mga importante na tao nawawala sa Pilipinas. Hindi po ba? Kaya nga po hindi malayo, mga kabayan. Mawawala na rin po isa-isa yan. Kaya nga, tanging ang Vice President Sara Duterte lang po ang makapagbibigay ng makatotohanan at totoong investigasyon at makatotohanang parusa at pagbabalik para isuka ang mga ninakaw nila sa taong bayan. Mga kababayan, tanging Vice President lang. Kasi mismo siya aminado Hindi siya abogado. Hindi niya alam kung paano kakasuhan. Presidente ka. Kung talagang hindi ka korap na presidente, hindi ka kasama sa anomalya na yan. Hindi po ba? Napakadali mong pauwiin si Saldico. Si Alice Guo nga, sandali mo lang napauwi. Ganon din si Tebes. Hindi po ba? Bakit ngayon pagdating kay Saldico, hindi mo mapauwi? Presidente ka nga. Kung yung dating Pangulong Duterte, na ipatapon mo nga sa dahig dahil presidente ka, inaprubahan mo, hindi mo kaya aprobahan para pauwiin, hindi mo kayang pauwiin si Saldico. At kung ano-ano pa sinasabi mo sa mga Pilipino, hindi po ba? Presidente ka? Ganyan na ba kahina ang presidente? Bagay,
Inamin naman niya, hindi naman daw siya abogado eh. Hindi po ba? Ganyan po katindi. Wala siyang pakialam sa pera ng mga Pilipino. Wala siyang pakialam at wala siyang ka-concern sa isang damukal na nakawan korupsyon sa ating bansa. Dahil baka umano kasama rin siya rito sa mali-maleta. Hindi po ba, mga kabayan? Kung yung sigutesa nga na nagtuturo sa mga tao na yan, hindi po ba? Mukhang siya pa makakasuhan ngayon Hindi po ba? At mukhang tinatakot din nila umano ang pamilya ni Gutesa at si Gutesa yata. Hindi kaya? Kaya dito po mga tambay, sorsuela po. Mga kabayan, pagka po pamilya ang madadamay, kaalyado, yan po, ngingisi-ngisihan lang po ng Pangulo. Tatawanan lang po ng Pangulo yan. Yung mga ganyang issue pagdating po korupsyon sa kanila, lalong-lalo po sa kamag-anak niya at kaalyado niya. Ngingisi lang po yan at napakarami pong katwiran. Kaya hindi ka makakakuha dyan ng totoong hustisya sa pamahalang ito. Kaya nga po kung si Kamanong lang po masusunod, mas maganda nga po sana mga tambay, kinabukasan, iba na ang Pangulo ng bansa. Kung si Kamanong lang po tatanungin, para po makakuha na tayo ng tamang hustisya sa isang damukal na ginawa nilang anomalya sa ating bansa. Lalong-lalo po sa sinasabing paggamit nila ng batas. Lalong-lalo na siyempre sa korupsyon. Sana po magkatotoo po ang sinasabi ni Kamanong, isang araw, iba na ang Pangulo ng Pilipinas. Napakarami pong pera ang maibabalik sa kabangyaman ng ating bansa. Pagka po si BP Sara po ang magiging presidente ng bansa. Pag ito'y nagpatuloy, mawawala lang pong parang bula at hindi na po natin makikita at hindi na rin po maibabalik halos lahat, lalong-lalo ang mga pinagnanakaw ng isang damukal na politiko na lingkod bayan daw sa ating bansa. Pero lingkod bulsa lang naman pala sila, mga kababayan. Yan po mga kababayan, na nakakalungkot na balita na makarinig ka sa isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas daw, mga kababayan, na ganitong klase siya umaksyon at ganito lang klase ang maririnig mo kontra sa korupsyon, mga kababayan. Kung sino pa yung mga ulo, kung sino pa yung makapangyarihan, mga kababayan, ay siya pa pong nawawala sa listahan. Biro mo, dati kang speaker, kontrolado mo lahat, ibang klase ka, tapos hindi ka man lang masama at kailangan Pilipino pa ang maghahanap na ebidensya, samantalang nahandyan na mismo ang ebidensya sa inyo. Nasa harapan nyo na. Bubuksan mo lang ang mga libro. Hindi po ba? Saan napunta ang budget ng 2025? Saan ginugol kani-kaninong congressman, senador, at sa DPWH? Saan pirmado mo yan? Hindi po ba mga katambay? Kaya lang, wala Ganun po talaga Kayang-kayang bilugin ang ulo ng mga Pilipino, mga kababayan. Ginagawang bobo ang mga Pilipino, tanga. At ginagawa ring gago. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay. Nakakalungkot po. Talagang ganun po mga tambay. Ganun po talaga pagka nabigyan tayo ng korap na gobyerno umano. Ingat-ingat po kayo mga tambay. Thank you po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan. At ganun din po sa mga subscribers po natin sa nagbibigay po ng tulong. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo mga kabayan. At ang dasal po natin mga tambay sa ating bansa ay sana po mawakasan na po ang kalupitan, kawalanghyan at kademonyuhan po nila sa ating bansa. Sana po mawakasan na sa lalong mabilis. At ganun din po mga tambay na ang dasal po natin sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan ng ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay mailayo po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At ganun din po ang dasal po natin sa ating buong sambayanan at tayo rin po ay maingatan, mga kababayan. Maraming salamat po. Tiis-tiis lang po mga kababayan. At makiisa po tayo sa lahat po ng panawagan po na mawakasan po. At tuluyan na pong mawakasan ang ginawa po nilang korupsyon. Makiisa po tayo sa mga panawagan po. Katulad po ng INC, may panawagan po.
mga kabayan. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.